Paano mapagtagumpayan ang mga tukso ni Satanas? Narito ang 3 mabisang paraan para sa iyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, madalas tayong nahaharap sa iba't ibang mga tukso tulad ng tukso ng pera, pang-aakit ng katayuan at katanyagan, at maging ang pang-aakit ng pornografiya at iba pa. Kung mabibigo tayong matukoy ang mga ito, madali tayong mahuhulog sa mga bitag ni Satanas, mawawala ang ating patotoo at magiging biktima ng panlilinlang at paghihirap nito. Binabalaan tayo ng Biblia. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng leyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Si Satanas ay palaging naririyan sa ating paligid na gumagamit ng iba't ibang paraan upang akitin at subukin tayo na naglalayong siluin tayo sa problema, kasalanan at ilayo tayo sa Diyos. Kaya, paano natin malalabanan ang mga tukso ni Satanas at mapagtatagumpayan ang mga ito? Nasa ibaba ang 3 praktikal na paraan na ibinabahagi sa inyo. Una, manalangin sa Diyos at hanapin ang kanyang kalooban. Nang subukin ni Satanas si Job, nawala sa kanya ang kanyang mga alagang hayop na pumuno sa mga bundok, napakaraming kayamanan, kanyang mga anak, mga alipin at mga lingkod sa isang iglap. Sa kabila ng kanyang matinding pagdurusa, hindi nagreklamo si Job laban sa Diyos o gumamit ng sarili niyang paraan para mabawi ang nawala sa kanya. Sa halip, nanalangin siya at humingi ng patnubay ng Diyos. Sa huli, sinabi niya, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Mula sa karanasan ni Job, natutuhan natin ang kahalagahan ng paghahanap sa kalooban ng Diyos kapag nahaharap tayo sa mga tukso ni Satanas. Ang pusong naghahanap ni Job ay nakatulong sa kanya na maunawaan ang kalooban ng Diyos. Hindi lamang siya umiwas na sisihin ang Diyos, ngunit nakita rin niya ang mga pakana ni Satanas kahit na hinimok siya ng kanyang asawa na sumpain ang Diyos. Nang maglaon, nagpatotoo si Job sa harap ni Satanas, nagkamit ng pagsang-ayon ng Diyos at naging dahilan upang matalo at mapahiya si Satanas. Pangalawa, kilalanin ang espiritual na labanan at tanggapin ang lahat mula sa Diyos. Bagamat ang mga tukso ni Satanas ay maaaring lumitaw bilang panlabas na mga pangyayari o mga taong nakaka-impluwensya sa atin, may mas malalim na espiritual na labanan na nagaganap. Sa likod ng mga eksena, nakikipagpustahan si Satanas sa Diyos. Matatalo lang natin si Satanas at makatatayo ng patotoo sa pamamagitan ng pagtayo sa panig ng Diyos. Halimbawa, nang si Job ay humarap sa mga pagsubok, ang tila mga pagkilos at kaguluhan ng tao ay, sa katotohanan, isang espiritual na labanan sa langit. Sa ating pang-araw-araw na buhay, nakakaharap din tayo ng maraming hindi kanais-nais na sitwasyon at iba't ibang tukso. Kung gusto nating mapagtagumpayan ang mga tukso ni Satanas, hindi tayo maaaring umasa sa ating sariling talino upang suriin at pag-aralan. Sa pamamagitan lamang ng panalangin sa Diyos ay makikita natin ng malinaw ang espiritual na labanan, mauunawaan ang mga pakana ni Satanas at makakatayo tayo ng matatag sa ating patotoo. Pangatlo, kumapit ng mahigpit sa salita ng Diyos, matapat na sumunod sa katotohanan at manatiling tapat sa Diyos. Kung hindi tayo kakapit sa salita ng Diyos, maaari tayong mahulog sa mga panunukso ni Satanas at magdusa sa kamay ni Satanas. Halimbawa, ang ating mga ninuno na sina Adan at Eva, dahil sa kabiguan nilang kapitan ang salita ng Diyos, ay nalinlang at tinukso sila ni Satanas.
na nagresulta sa pagpapatalsik sa kanila mula sa halamanan ng Eden. Sabi ng Diyos, kapag hindi pa nailigtas ang mga tao, ang mga buhay nila ay madalas na pinanghihimasukan at maaaring pinamamahalaan ni Satanas. Sa madaling salita, ang mga tao na hindi pa naililigtas ay mga bilanggo ni Satanas. Sila ay walang kalayaan, hindi pa sila binibitiwan ni Satanas. Sila ay hindi naaangkop at walang karapatan na sumamba sa Diyos. At sila ay labis na tinutugis at nilulusob ng matindi ni Satanas. Ang ganitong mga tao ay walang kaligayahan na masasabi. Wala silang karapatan sa isang normal na pag-iral na masasabi. At higit pa rito, wala silang dangal na masasabi. Tanging kung ikaw ay maninindigan at makikipaglaban kay Satanas, gamit ang iyong pananampalataya at pagsunod sa Diyos, at takot sa Diyos, bilang iyong mga sandata na gagamitin para sa isang buhay at kamatayan na pakikipaglaban kay Satanas, kung saan sukdulan mong matatalo si Satanas na magiging dahilan ng pag-urong ng buntot nito at pagiging duwag sa tuwing makikita ka, upang tuluyan na nitong itigil ang mga paglusob at paratang laban sa iyo. Saka ka lamang maililigtas at magiging malaya. Nabubuhay tayo sa isang mundong puno ng masasamang tukso. Upang mapagtagumpayan ang iba't ibang tuksong dulot ni Satanas, kailangan nating patuloy na lumapit sa Diyos sa panalangin, hanapin ang kanyang kalooban sa lahat ng bagay at kumilos ayon sa kanyang salita. Sa paggawa nito, matatanggap natin ang proteksyon ng Diyos, mapangangalagaan ang ating sarili laban sa mga pang-aakit ni Satanas, at makakapamuhay ng malaya at mapalaya sa harapan ng presensya ng Diyos. Nais mo bang talunin ang mga panunukso ni Satanas? Mangyaring mag-iwan ng mensahe at bibigyan ka namin ng karagdagang gabay.